Okay, good morning. The class for today is your intermediate microeconomics. So let's start with module 1, which is economic thinking. Okay, so let's start first with the basic concepts in the economics. So, ngayon, ang una-una nating pag-aralan is bakit tayo nag-aaral ng economics or bakit kailangan pag-aralan ng economics. So una-una is because we always encounter or not encounter, we always face the problem of scarcity. So ano bang ibig sabihin ng scarcity? Ibig sabihin ng scarcity is yung resources or yung gagamitin natin para makapag-produce ng goods and services, okay, produkto at serbisyo na makakasatisfy ng lahat ng human wants ay hindi sapat or kulang lagi para masatisfy yung ating human wants. Since ang nature ng ating human wants ay unlimited, so hindi siya balanse. Kulang yung resources mo or scarce siya or limited siya para masatisfy lahat ng unlimited human wants. So, sabihin na unlimited is, ang tendency ng tao is you always want more ng isang bagay. Gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganyan, gusto ko ng ganyan. So you always want of many goods and services. And that's why, okay, kailangan natin pag-aralan si economics or kailangan natin mag-aral ng economics. I just like to emphasize na kakalagay dito na every society at every level must make choices about how to use its resources. Bakit? Okay? Kasi lahat ng bansa, whether mahirap or mayaman na bansa, laging may kinakaharap na kakulangan ng resources para masatisfy yung pangangailangan ng kanyang mga citizen, kanyang nasasakupan. Laging may problema ng scarcity. Or kahit sa level ng mahirap ka o mayaman ka, the same. Meron kang laging problema ng scarcity. Laging ito ay kinakaharap natin na problema, kung kaya kailangan natin mamili. Yun yung sinasabi niya na mas make choices. Kailangan natin mamili kung paano natin gagamitin ng tama or ma-maximize natin yung satisfaction na makukuha natin or benefits na makukuha natin sa kulang na resources natin. Okay. So yun yung sinasabi na mas make choices about how to use its resources. So example, pinakamadaling example na makarelate kayo as estudyante is yung kulang niya resources nyo ay pwedeng oras or pwedeng yung allowance nyo. So example, kulang yung allowance. Lagi naman na kulang yung allowance nyo na pinapadala ng parents nyo sa nakailangan nyo sa lahat ng gastusin nyo sa pag-aaral. So, yun. Dahil kulang yung allowance nyo, kailangan nyo itong i-budget. So yun na yung yun na yung sa pag-budget nyo, mamimili na kayo ngayon ano yung mas pagtutuunan niya na pansin na gastusin or mas ipaprioritize nyo at alin yung pwedeng hindi na lang tanggalin natin tong gastusin natin kasi hindi naman importante. So yun yung sinasabi niyang mas make choices. Okay? Para kailangan nating i-budget or kailangan nating pagdesisyonan kung ano yung mas importante nating pagkakagastosan at doon natin ilalaan yung kulang na allowance natin para mas satisfy natin yung mga pinaka-importante na pangangailangan mo as estudyante. Let's say, example, mamimili ka ngayon, meron kang gastusin sa pagkain, sa renta, sa pamasahe, sa mga gamit na kailangan sa gastos sa eskwelahan. Okay, mga kailangan na gagamitin sa mga subjects niyo. Yun yung mga kailangan timbangin. Then meron ka pang mga dagdag na
mahilig kayong mag-computer games, so kailangan mo ng load. Okay? Mag-ML ba ako lagi o hindi? Okay, yung mga ganon. Mag-ML ba ako para manood ng pelikula? Okay, para makapanood ako ng pelikula sa YouTube or other platforms like pwede sa Facebook or pwede sa Loklok and other apps na pinili makapanood ng pelikula. So, ito lang yung mga example. So, sa pagpili nyo kung paano nyo gagamitin yung resources nyo is titimbangin nyo ngayon. Mas malaki ba yung budget ko sa pagkain kaysa sa ibang gastusin? O hindi. So, every time na mas pipiliin kayo na mas malaki ang budget nun, syempre, yung budget nyo para sa rente, sa transport, sa gagamitin nyo sa eskwelahan na gastos, and load, and other na gusto nyo gawin, like maglaro ng ML, and so on, bababawasan yung budget no. So, kailangan mong manimbang lagi kung alin yung mas pagtutuunan nyo ng mas malaki yung i-budget nyo at alin yung lang yung gagastusan nyo para mapagkasya nyo yung kulang na allowance para masatisfy yung wants nyo or needs nyo as estudyante. Okay, so lagi natin kinakarap. Pero mas mahirap yung kailangan natin na sa case ng mahihirap kasi syempre mas limited yung kanyang resources. Okay? Mas gipit siya. So mas mahirap yung mga kailangan niyang desisyon na kailangan gawin para mapagkasya niya yung kanyang kulang na resources. At sometimes in the end kahit nag-budget na siya, nagkakaroon ng mas danger na baka hindi niya masatisfy yung importanteng pangangailangan niya because mas konti yung resources na available siya kumpara sa mayayaman. Kaya mas malalaki ang kita. At the same time also is magkaiba rin yung ng needs, ng wants ng tao. Yung mas mayaman, mas madami siyang wants. Okay, mas madami siya yung gusto ko yung ganyan kaysa yung mas mahirap kasi alam niya yung realidad ng ano lang yung kaya niyang bilhin at hindi. Okay, kung kaya dahil sa problema ng kakulangan ng resources para masatisfy lahat ng human wants, kailangan natin pag-aralan kung paano natin, ano yung tama na paano natin yung tamang paggamit ng kulang na resources natin. Pag sinabing tamang paggamit is paano natin pipiliin yung paggamit o gamit nitong kulang na resources para masatisfy yung mas importante natin na wants, hindi man lahat ng wants. Okay? So kaya sa economics ay pag-aaral ng trade-off. Ibig sabihin ng trade-off is kung gusto mo kanina na mas madami yung budget mo sa allowance, kulang na allowance mo sa pagkain, ang trade-off nun is yung ibang pagkakagastusan nun, mababawasan yung budget mo doon. Yun lang yun. So, kailangan kang ma-give up sa iba mong pagkakagastusan, yung ibig sabihin ng trade-off, para ma-increase mo yung budget mo para sa pagkain since mas mataas ngayon ang presyo ng bilihin ng lalo na sa pagkain. Yun yung ibig sabihin ng trade-off. For you to be able to increase your budget for food as estudyante, kailangan magbawas ka sa expenses mo sa iba nyo pagkakagastusan. Ibig sabihin ng trade-off. So if you want something, you have to give up something. Ibig sabihin ng trade-off. And then, dahil sa choices, kailangan mong mamili kung alin yung mas gagastusan mo at hindi. At alin yung mga pagkagastusan na hindi mo na isasama or isasama as expenses mo dahil kulang yung budget mo, is nagkakaroon tayo ng trade-off. Okay, may i-give up ka at meron yung gusto mong ma-achieve or makuha mas mataas na budget, halimbawa for food. Pero bago mo magawa yun, kailangan mong magbawas ng gastos mo sa ibang gastusin mo. So laging nangyayari ito dahil may problema tayo ng scarcity. And related doon sa trade-off, since kung gusto mo dahil tumataas ang presyo ng bilihin and yung allowance mo halos hindi nagbago. So ngayon,
pag gusto mong mas mataas yung budget ng inyong, okay, so yan, when we choose one thing over the other, so we choose to increase more budget for food rather than yung other expenses as student, yung mga give up mo, ano yung mga cost nun, okay, yung nabawas sa value ng mga benefits sana that you could have enjoyed if you have more budget for rental or sa transport or sa other na pagkakagastusan nyo, ano yung mga value nun. So yun yung i-give up mo. So yun yung tinatawag nating opportunity cost. Yung value ng mga give up mo or nabawas na expenses mo, yung mga benefits na sana yun na give up mo, pero dahil nabawasan yung ang gastos nyo doon, yung benefits that you could get from them, pag mas mataas sana yung inyong budget for other expenses na give up mo, yun yung isa sa consider natin na wala na oportunidad sa'yo dahil pinili mo na mas bigyan ng mas malaking budget sa iyong allowance ang inyong pagkakagastusan sa pagkain. Okay, now let's proceed to ngayon, bakit kanina nasabi natin na kulang yung resources? Okay, ito na yung kanina. Okay, so dahil meron tayong hindi natin nasasatisfy lahat ng wants natin kasi kulang yung goods and services na napoproduce natin. So yung sinasabi natin na kulang na goods and services na makakasatisfy sa lahat ng wants ng tao ay tinatawag nating economic goods. So yung mga economic goods, yung available amount na mabibili natin ay hindi sapat para mapunan lahat ng pangailangan nito ng lahat ng tao. So gaya ng pagkain, okay, laging may kakulangan. So, ito yung economic goods, ito yung mga produkto o serbisyo na kailangan bayaran ng isang mamili. Ibig sabihin, babayaran mo o may presyo ito, nakaakibat na kailangan mong bayaran para mabili mo or ma-acquire mo yung isang produkto na makaka-satisfy ng inyong wants. Okay, kaya mo siya binibili because ito ay may benefits na makukuha ka na makakasatisfy sa iyong wants. Okay. Or other tawag nito ay scarce goods. Bakit scarce goods yung economic goods? Kasi ang isang sign na siya ay kulang yung economic goods mo, siya ay scarce good o kinukulang yung available amount that you can buy for your economic goods para masatisfy lahat ng wants ng tao sa produkto na to is dahil may presyo ka na babayaran. Yun yung sinyales na siya ay scarce good o kinukulang yung available amount na meron siya to satisfy all human wants. So pag mas mataas ang presyo, mas scarce yung good. Okay? Mas konti yung available amount that you can buy of the good. Like example, diamond. The diamond ay napaka-rare, mahirap hanapin sa earth. Kaya sobrang mahal yung price ng diamond because it's very rare. Mahirap kang makahanap ng gold. Ay, ng diamond. So the higher the price that you have to pay for a good, the scarcer the good. Yan yung senyales na. And then, meron naman tayong klase ng free goods. Ito yung free goods ay ito yung mga produkto o serbisyo na hindi mo kailangan magbayad, okay, or wala itong kaakibat na presyo na kailangan bayaran para ma-acquire mo siya or makuha mo yung benefits in using it. Kasi, bakit siya free goods? Kasi meron tayong sobra-sobra na available amount ng free goods na makasasatisfy niya lahat ng wants ng tao sa good na ito. Sa example, ano example natin ng mas pinakamadaling example ng free goods ay si sunlight. Kailangan natin ng sunlight lahat ng tao. So, ibig sabihin ng naarawan ako, nabawasan yung araw na
sunlight that we can get from the sun. Hindi. Diba? So yun yung free goods. Another is hangin. Is also a free good. Okay? Kailangan natin ng hangin or kailangan natin ng sunlight. Okay. Pero dahil may sapat or sobra-sobra ang supply nito para ma-meet yung needs natin. Okay? Kaya, hindi natin kailangan magbayad kasi hindi siya kinukulang. Sobra-sobra pa nga. Para masatisfy niya lahat yung pangangailangan nito sa mga free goods na to ng tao. Now, bakit tayo nagkakaroon ng scarce goods or yung tinatawag nating economic goods or kulang yung available amount ng goods and services para masatisfy natin lahat ng pangangailangan nito ng lahat ng tao? Kasi yung productive resources mo or yung gagamitin mo to produce these goods and services ay kinukulang din. Kaya ito yung kanina, kaya nga may word kanina sa scarcity na never enough resources kasi limited or scarce yung resource mo. Kaya yung economic goods na mapoproduce mo ay limitado or scarce din o kaya tinatawag siya na scarce goods.